Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang Chapter 7 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos ang sponsor selection, tahimik na pinanood ni Kim Dokja ang mga mensaheng lumulutang sa hangin at huminga ng malalim habang nagsisimula ng lumitaw ang mga epekto ng kanyang desisyon. Hindi tulad ng iba, sinadya niyang huwag pumili ng sponsor. Tulad ng inaasahan, maraming constellation ang nagkaroon ng malakas na reaksyon sa kanyang kakaibang pagpili. Ang constellation na Abyssal Black Flame Dragon ay labis na nagalit, at ang galit nito ay nakaapekto sa iba pang constellations na kabilang sa grupong Black Cloud, dahilan upang pansamantalang tumanggi ang mga ito na maging sponsor ni Dokja. Hindi ito ikinagulat ni Dokja dahil inaasahan na niya ang ganitong resulta. Sa katunayan, pinaghinalaan niyang ang constellation na ito ang sponsor ni Kim Namwoon sa orihinal na kwento, kaya ganoon na lamang ang matinding reaksyon nito. Isa pang mensahe ang lumitaw na nagsasabing ang demon-like Judge of Fire. Ang arkanghel na si Uriel ay nadismaya sa kanya. Gayunpaman, alam ni Dokja na ang mga constellation na kumakatawan sa ganap na kabutihan ay bihirang magalit sa isang tao maliban na lamang kung gumawa ito ng matinding kasamaan, kaya ang reaksyon ni Uriel ay hindi gaanong mabigat. Nagpa siya lamang siyang patuloy na obserbahan ang mga gagawin ni Dokja sa hinaharap. Hindi inaasahan, ang misteryosong constellation na Secretive Plotter ay nagpakita ng interes sa naging desisyon ni Dokja at nagbigay pa ng 200 coins bilang suporta. Marahil dahil pinahalagahan nito ang pag-iingat at pagiging independente ni Dokja. Maya-maya pa, ang Prisoner of the Golden Headband, na kilala rin bilang Great Sage Equal to Heaven, ay nagpakita rin ng interes sa kanyang pagpili. Sa kabila ng iba't ibang reaksyon ng mga constellation, sandaling napaisip si Dokja kung tama ba ang ginawa niyang desisyon. Ang pagtanggi sa isang sponsor ay nangangahulugang tinanggihan niya ang napakalaking oportunidad upang agad na makakuha ng kapangyarihan. Ngunit naniniwala siya na ang pagtanggap ng sponsor ay maglilimita lamang sa kanya at gagawin siyang parang laruan o puppet ng isang makapangyarihang nilalang. Kung tama ang kanyang mga inaasahan base sa nobelang Ways of Survival, may paraan upang maging malakas kahit walang sponsor, marahil ay mas malakas pa kaysa sa mga incarnation na sinusuportahan ng pinakamakapangyarihang constellation. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ng Dokaebi na tapos na ang sponsor selection at sandaling tumingin kay Dokja na tila naaaliw sa kakaiba nitong desisyon. Pagkatapos ay sinabi nito sa lahat na magpahinga muna ng 10 minuto habang naghahanda ito para sa susunod na senaryo bago tuluyang mawala. Bagamat parang pahinga ito, alam ni Dokja na napakahalaga ng 10 minutong iyon. Sa maikling panahong iyon, kailangan niyang ayusin ang sitwasyon. Tipunin ang mga nakaligtas at maghanda para sa mga susunod na mangyayari. Sa kanyang isip, sinuri niya ang mga kakayahan na mayroon siya, lalo na ang character list at Omniscient Reader's Viewpoint. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan kung paano eksaktong gumagana ang mga ito, mayroon na siyang ideya na makakatulong ang mga kakayahang ito upang masuri niya ang mga tao at sitwasyon sa paraang hindi kayang gawin ng iba. Tinawag ni Dokja ang mga nakaligtas upang magtipon-tipon at pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ang unang lumapit sa kanya ay si Lee Hyun-sung, isang malaki at mukhang maaasahang lalaki na magalang na nagpakilala bilang dating sundalo. Nakipagkamay si Dokja at nagpakilala rin. Sa kabila ng kaguluhan at takot na nangyayari, taos-pusong nagpasalamat si Lee Hyun-sung kay Dokja dahil kung hindi dahil sa kanya ay maaaring namatay silang lahat. Inamin pa niya na kahit nabuhay siya, baka hindi na niya kayang mabuhay bilang isang tao kung hindi kumilos si Dokja tulad ng ginawa nito kanina. Ang kababaang loob at pasasalamat ni Lee Hyun-sung ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Dokja. Dahil alam niyang sa orihinal na kwento ay mabubuhay pa rin si Lee Hyun-sung kahit wala siyang gawin. Gayunpaman, alam din niya na sa hinaharap ng Ways of Survival, magiging napakahalaga at makapangyarihang kakampi si Lee Hyun-sung, kaya determinado siyang isama ito sa kanyang grupo. Hindi nagtagal ay may isa pang boses na sumingit sa kanilang usapan, ang mayabang at mapang-utos na si Han Myung-mo, ang department head nila sa kumpanya.
Lumapit ito kay Dokja at pilit na nagbibiro habang ipinapakita pa rin ang pagiging bossy nito. Tinanong pa nito kung alam ba ni Dokja ang kanyang pangalan. Nang tawagin siya ni Dokja sa simpleng paraan at hindi bilang department head, agad itong nainis at nagpatuloy sa pag-aastang parang may kapangyarihan pa rin siya. Nagreklamo pa siya tungkol sa ginawa ni Dokja kanina, sinasabing dapat ay sinabihan siya bago nito itinapon ang mga insekto, at ipinahiwatig na dapat ay tratuhin siya ng maayos dahil siya pa rin ang nakatataas sa kumpanya. Nang marinig ito, lalo pang napagtanto ni Dokja kung gaano nakalaki ang pagbabago ng mundo. Noong nakaraan, si Han Myung-woo ay isang taong may kapangyarihan sa kanilang kumpanya, habang si Dokja ay isang ordinaryong empleyado lamang. Ngunit ngayon wala na ang mundong iyon. Walang pag-aalinlangan na sinabihan ni Dokja si Han Myung-woo na manahimik at ipinaalala na wala nang saysay ang kanilang kumpanya dahil gumuho na ang dating mundo. Namutla ang mukha ni Han Myung-woo habang unti-unting pumapasok sa isip nito ang realidad ng sitwasyon. Pagkatapos ay hinarap ni Dokja ang lahat ng tao sa loob ng bagon at sinabi na kailangan na nilang magising sa katotohanan. Hindi ito biro o panaginip, totoo ang lahat ng nangyayari. Ang mga system message, exclusive skills, at ang parang game-like interface ay malinaw na palatandaan na ang mundo ay nagbago at naging katulad ng mga fantasy story o real game na pamilyar sa marami sa kanila. Walang nagtaas ng kamay upang tutol dito na nangangahulugang karamihan sa kanila ay nagsisimula na ring maunawaan ang nangyayari. Maging si Lee Hyun-sung ay nagsabi na parang katulad ito ng isang nobelang nabasa niya habang nakaduty, kahit mahirap pa rin itong paniwalaan. Matatag na kinumpirma ni Dokja na ito ay realidad, at dahil sa kanyang kumpiyansa, ay bahagyang tumaas ang tiwala ni Lee Hyun-sung sa kanya. Matapos makuha ang kanilang atensyon, gumawa si Dokja ng matapang na mungkahi, kailangan nilang umalis agad sa tren. Nagulat ang iba sa kanyang sinabi. Iniisip ng ilan na baliw siya dahil ang labas ay puno ng mga halimaw. Nag-alinlangan din si Yo Sang-ah at sinabi na mas mabuting sundin na lamang ang sinabi ng Dokaibi na manatili muna roon. Ngunit nagtanong si Dokja ng isang simpleng bagay, hanggang kailan sila mananatili roon. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila ang kanilang mga pamilya at magulang, at tinanong kung sigurado ba silang ligtas ang mga ito habang nagaganap ang kaguluhan sa buong mundo. Ang pagbanggit sa mga magulang ay agad nakaapekto sa kanila, lalo na sa isang lipunang malakas ang pagpapahalaga sa pamilya. Halos maiyak si Yo Sang-ah habang sinasabi na matagal nang patay ang linya ng komunikasyon at hindi niya makontak ang sinuman sa KakaoTalk. Sa huli, siya ang unang tumayo at nagsabing sasama siya sa paglabas. Sumunod si Dokja at ang batang si Lee Gilyaung, ngunit nag-alinlangan pa rin si Lee Hyun-sung dahil sa babala na maaaring sumabog ang kanilang ulo kung gagalaw sila. Samantala, mariing tumanggi si Han Myung-woo at sumigaw na hinding-hindi siya lalabas. Alam ni Dokja na napakahalaga na makumbinsi si Lee Hyun-sung dahil kakailanganin niya ang lakas at karanasan nito sa hinaharap. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng bakal ang umalingaw-ngaw sa loob ng bagon. Ang makapal na pintong bakal ng carriage 3,707 ay biglang nabaluktot papasok, na parang may napakalakas na nilalang na sinusubukang basagin ito mula sa kabilang panig. Natigilan ang lahat sa takot habang muling umuga ang pinto sa isa pang malakas na impact. Nataranta si Han Myung-woo at sumigaw, habang si Lee Hyun-sung ay agad na kumilos upang subukang pigilan ang pinto. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Dokja at sinabi na imposibleng mapigilan kung anuman ang nasa kabila nito. Sa halip, kailangan nilang umalis agad. Habang nakatitig sa nabaluktot na pintong bakal, mabilis na gumalaw ang isip ni Dokja at napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Hindi ito bahagi ng susunod na senaryo dahil hindi pa bumabalik ang Dokaibi. Iisa lamang ang posibleng paliwanag, sa kabilang panig ng pinto ay ang nag-iisang nakaligtas sa carriage 3,707, isang taong kilalang-kilala ni Dokja mula sa nobela. Kung hindi sila alis ngayon, mamamatay silang lahat bago pa man magsimula ang susunod na senaryo. Ang taong paparating ay hindi lamang isang ordinaryong survivor. Siya ang tunay na protagonist ng kwento, at ang kanyang pagdating ang hudyat na nagsisimula na ang tunay na takbo ng istorya. At dito nagtatapos ang Kabanata 7 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng Chapter 8? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.